It is only the third day of the month and already February is turning out to be eventful. Good afternoon and stick around in the next hour as we bring you the day's latest stories and conversations. Ako po, si Denise Tan. Ako naman po si Lord de Vera. Magandang hapon, mahal kong bayan. Pwera na lang sa mga kakampi ng kalaban. Saan ka naman nakakita sa usapin ng pagiging makabayan? Kailangan pang pag-awayan. Kaya ito na po ang programa na malinaw ang coordinates. Pretty lady to my left, ugly black curtain to my right. Ito na po ang Afternoon Delight. And as mentioned, it is Tuesday today, February 3. It is raining impeachment complaints. Mukhang hindi lang daw dalawa ang ikakargang charges kay Vice President Sara Duterte. At syempre, ito na nga, umuusad na rin ang usapan sa impeachment complaints laban kay Pangulong Marcos. Huwag malito ha. Okay, dalawang magkahiwalay ito. Yung isa, pinag-uusapan na. Kanina nga, nagkaroon at as predicted nga, no, partner, medyo mahaba-haba ang usapin. At kanina, nag-adjourn po yung nag-suspend ng session at itutuloy bukas itong pagdinig tungkol sa sufficiency in substance. At talagang nagkaroon ng mahabang diskusyon talaga doon sa mga supposed charges, yung mga charges kung ito ba ay may basihan, ano? Nauna dyan yung sa kidnapping, supposedly yung dati presidente. Pangalawa, yung drug use. At yung pangatlo ay yung organize ng ICI bilang supposedly front. No? O parang pang-protekta ba doon sa mga allegations of corruption. At mahaba-habang usapan to. I mean, again, yesterday we were talking to one of our reporters, News 5 reporters, si Maan Enriquez. Ang sabi niya nga, diba, si Marian, sabi niya na lahat ng cases isa-isahin to verify also kung tama ba lahat ng details na yon, and that possibly can be judged as a whole as well. Oo. Diba? Hindi pa tayo nagla-lunch kahapon, halos tapos na sila magbotohan eh. Ito hindi, no? Ang natake lang so far ay yung first complaint na lodged by Attorney De Jesus. At bukas itutuloy na yung sa Masa et al. Ito yung sa Makabayan. And as we said, the Justice Committee continues its hearing on the impeachment complaints filed against President Marcos. And for the latest, we have mobile journal Amy Atienza. Amy, ano ang tinalakay ng House Committee on Justice sa dalawang impeachment complaint? And what are the highlights? Yes, good afternoon, Lord Denise. Dito naman sa House of Representatives, no, narinig na rin natin kanina na suspended muna yung preliminaries dun nga sa mga impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Technically, ang agenda kasi for today ay mapagbotohan nga ng members ng House Justice Committee, pati na rin ng mga endorser yung sufficiency in substance ng dalawang impeachment complaints. So kanina narinig natin yung discussion no dito sa impeachment complaint ni Attorney Andre De Jesus na endorsed ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. At dito nga nakita natin yung 5 offenses na tinalakay nila. So una na dyan, no, yung kidnapping nga ni former President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Marami na tayong narinig na mga mambabatas dun sa hearing kanina na parang insufficient in substance nga daw ito dahil parang wala namang legal basis pa yung itong pinaparatang no na kidnapping alleged kidnapping kay former President Rodrigo Duterte. Pangalawa dyan ay yung alleged substance abuse as per the statement daw of Senator Amy Marcos nung babalikan natin nung INC rally nga noong November. At ang sunod naman dyan, yung pangatlo ay yung pag-allow daw sa program appropriations simula 2023 hanggang sa budget ng 2026. Tapos yung pang-apat naman ay yung alleged involvement naman ni Pangulong Bongbong Marcos sa pag-receive daw ng kickbacks sa flood control projects. At yung panglima ay yung pagbubuo daw nitong Independent Commission for Infrastructure kung saan sinasabi na ginawa daw ito ng presidente para nga daw maprotektahan o mapagtakloban yung allies niya na allegedly involved din sa flood control scam.
So yan yung mga naging discussions, and actually bago pa magsimula yung discussions dito sa 5 offenses nga na natalakay sa House Justice Committee hearing, nagkaroon din ng votation itong mga mambabatas kung whether or not magkakaroon nga ba ng discussion dun sa annexes na nakapaloob dun sa impeachment complaint. Noong una, sinasabi ni Representative Laila de Lima na hindi naman daw kinakailangan dahil allegation of facts nga ang importante dito sa sufficiency in substance. Kumbaga, kailangan ay sapat yung mga reklamong ilalagay nila para nga makita kung kailangan bang mag-push forward nitong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero nag-object dyan si Representative Terry Ridon kung saan nga nagkaroon na ng votation, and with 24 not in favor na i-exclude yung annexes, pinagpatuloy nila yung discussion and determination of the sufficiency in substance kasama yung annexes ng impeachment complaint. Denise? Kanina, bago i-adjourn, may isang membro ng panel na nagsuggest siya na pagbotohan na natin to. No? Tapos, mukha kasing ang lumalabas pag pinakinggan mo yung mga discussions, halos pare-pareho sila ng mga nagiging opinion. Ang nagkaroon lang ng pagtatalo siguro pagdating doon sa, alam ba, sa questioning, parang wag niyo tanungin itong endorser, si Congressman Nisay, kasi hindi naman siya yung complainant at hindi siya may sala. Wag niyo siya interrogate. So, Amy, bakit nagdesisyon sila na isabay na bukas, Wednesday, yung voting sa pagsiyasat doon sa complaint ng Makabayan Block? Kanina nga, Lord, narinig natin bago officially and formally isuspend itong session, pinaliwanag naman ni House Committee on Justice Chairperson Jervy Luistro na kinakailangan pangaraw din ng oras para mag-ponder, para mag-decipher dun sa mga information na nakuha nga nila dito sa first impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. At ngayon kasi ongoing, may press conference tayo, kasama din sila Representative Terry Ridon, Representative Joel Chua at si Representative Luistro, kung saan sinabi din kasi nila dito na kaya rin sinuspend itong hearing muna ay dahil may mga aabangan pa rin tayong sessions dito sa Kamara. Maya-maya sisimula na rin yung ethics committee, yung mga reklamo na ipinasa laban sa ilang mga kongresista. Kabilang na nga rin dyan yung reklamo laban kay Representative Kiko Barzaga, kung saan nga nag-serve siya ng 60-day suspension. So, ang siste kasi dito sa Kamara, since hindi allowed yung media talaga na pumasok doon sa magiging hearing ng Ethics Committee, aabangan na lang din natin kung ano nga ba yung magiging siguro press conference o kaya kung may masasabi ba si Chairperson JC Abalos tungkol naman doon sa mga mapapagdiskusyon na naman sa Ethics Committee. So, marami na rin daw kasing members ng Justice Committee yung nag-e-excuse dahil nga may mga committee hearings din daw sa ibang komite naman na kinakailangan din at gusto rin nilang attendan. Sisipag ng mga kongresista natin. Ano ba yung lumalabas sa usapan na gusto nilang extend, may mga gustong i-extend yung suspension ni Congressman Barzaga? Tama ba, Amy? May mga narinig na tayo na ilang miyembro nga ng Kamara na dahil kung maalala natin, nung nawala si Representative Romeo Acop, nagkaroon din ng statement dyan, si Representative Kiko Barzaga. Actually, hindi lang extension ng suspension ang hinihiling kasi kung marinig natin nung nagkaroon din ng press conference si Deputy Speaker Ronnie Puno a few weeks back, sabi niya na baka pwede na expulsion na nga lang din daw ng ipatawad dito kay Representative Kiko Barzaga dahil nga sa ethics na ipinapakita niya na unlikely of being a congressman nga raw. Ako, paano na yung mga meow sa Kongreso? Wala nang kakanta. Wala nang kakanta. Wala nang mangangalmot din. Nako. Okay, Amy, babalik ako sa usapin ng impeachment complaints. Again, so after the Justice Committee, in case the complaints against the President are deemed to be, or declared rather, sufficient in substance, where do they go? What's next? Baka pwede mo kaming bigyan ng timeline. Pinaliwanag nga rin yan kanina ni Representative Luistro, magpo-proceed daw sila sa Step 3. So dito sa Step 3, yung committee will issue a notice to the respondent kung saan pwedeng magbigay ng reply itong respondent mismo
doon sa House Justice Committee. Pero kanina nakita rin natin no dun sa naging press conference naman sa Malacanang, wala pa raw paghahanda no yung defense team naman, yung legal team ni President Bongbong Marcos, pero irerespeto naman daw nila itong proseso ng impeachment nga laban sa kanya. So once maging sufficient itong hindi natin sinasabi na magiging sufficient in substance, no, pero if ever lang maging sufficient in substance nga ito, ay magkakaroon na ng notice na ibibigay ang Justice Committee doon sa respondent, which in this case is President Bongbong Marcos, at yun nga magre-reply siya. Pero if hindi naman daw sufficient in substance, ay madidismiss na itong impeachment complaint laban kay PBBM. Ito, kung sa Senado ay may mga nagbabangayan dahil sa issue ng West Philippine Sea, dahil sa pagkampi versus pagtuligsa sa China, may version din ng Kongreso. Dalawang kongresista, yung isa, pinapabawi niya yung speech ng isa kasi nananawagan ng hinahon daw tungkol sa mga pag-express ng opinion na may kinalaman sa China. Yes, kahapon doon sa plenary session ay nagkaroon nga rin ng sagutan dito yung ilang mga mambabatas tungkol naman yan sa West Philippine Sea. Though kailangan pa rin natin itackle din yan dahil may plenary sessions pa naman sa susunod na araw. And mas na-overpower nga din itong issue ng impeachment. So medyo i-review muna natin para wala tayong maling masabi din. Pero nakita natin kahapon na may ilan ng mga congressmen yung nagsalita tungkol din dito sa issue ng West Philippine Sea. Oo, si Congressman Rufus Rodriguez ay pinapabawi niya yung speech ni Congressman Libanan. Kasi si Congressman Libanan sabi niya, dapat maging mahinahon sa mga sinasabi tungkol sa West Philippine Sea. For the first time yata, unprecedented na may nag-call na bawiin yung speech. Bihira yun. Oo. At bihira din na tumaas ng ganun ng boses si Congressman Rufus Rodriguez. Anyway, may tanong ka pa, partner? Yung sa Amy, sa impeachment naman versus Vice President Sara Duterte. So today, virtually the first day of the process dahil ikakalendaryo na yan. At what can we expect? Well, yung kaya Vice President Sara Duterte, kung babalikan din natin yung nangyari dito sa House of Representatives kahapon, dalawang impeachment complaints din yung natanggap ng Office of the Secretary General tungkol naman sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Technically, nasa process pa siya na ipapasa pa lang ng Secretary General sa Speaker yung mga impeachment complaint na ito. At once na mapasa nga ito sa Speaker, doon pa lang magsisimula yung counting din nung 10 session days para nga maitawag ito sa order of business. And same process lang din naman, Denise, kapag naitawag na ito sa order of business, marerefer na ito sa House Justice Committee kung saan doon na rin nila pag-uusapan kung sufficient in form and in substance itong mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Okay, pero may inaasahan ba na third or fourth impeachment complaint na ipa-file para against kay VP Sara? Actually, kahapon may narinig tayo na baka raw meron ulit impeachment complaint na ipasa this morning. Pero nung nag-abang-abang tayo dito sa Kamara starting around 8 a.m. kasi yun daw yung oras ng filing, wala naman tayo nakita. May narinig din tayo na si former Senator Trillanes ay magpa-file din. Pero nung tinanong natin siya kagabi kung may plano nga daw bang mag-file, nasabi niya naman nakasama na raw yung impeachment complaint na ihahain niya sana doon sa na-file na impeachment complaint kasama nga si Akbayan Party List Representative Percy Sandanya, pati na rin si Mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima. So nandun na rin yung reklamo nila kasama dun sa reklamo ng mga civil society groups na nag-file kahapon. Yun yung pangalawang impeachment complaint na natanggap laban kay VP Sara. Alright, ang mananaliksik mamaya na si mobile journalist Amy Atienza. Meantime, we give you a quick rundown of more stories on One News. Pag-asa continues to monitor the low-pressure area outside of Philippine Area of Responsibility. As of 8 a.m. today, the LPA was located 1,110 kilometers east of northeastern Mindanao. The State Weather Bureau says it has a high chance of developing into a tropical depression.
Villar Land Holdings Corporation said it will answer allegations of market manipulation and insider trading. That's after formal receipt of a criminal complaint filed by the Securities Exchange Commission on January 30. The SEC accused the company and related entities of making false or misleading disclosures that distorted share prices. On Monday, shares of Villar-linked companies plunged sharply following the complaint. All-Day Corporation led the decline, dropping to 30%, while other Villar-related firms, including Vista Land, Viscerate, All Home, and Villar Land, also suffered heavy losses. And contractor Sara Diskaya and 9 others, including officials from the DPWH, are attending today's pre-trial conference virtually at the Lapu-Lapu City Regional Trial Court. That's for graft and malversation cases in connection with a 96.5 million peso alleged ghost flood control project in Davao Occidental. The pre-trial is set to define issues, mark evidence, and discuss witnesses ahead of trial. And speaking of the Diskayas, the Justice Department says 3 of the couple's tax cases have been dismissed. The details of that story and more from News 5 correspondent Mon Gualvez, who is covering both the DOJ, the Department of Justice, and the Department of the Interior and Local Government today. Mon, doon muna tayo sa mga tax cases sa mga Diskaya. Okay, ano ang nangyayari doon? Hi, Lord. Well, dinismiss ng Department of Justice o DOJ yung 3 kaso na may kinalaman sa excise tax na kinakaharap ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. This is related sa isinampang reklamo ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa mag-asawang kontraktor dahil sa mga mamahaling sasakyang hawak nito. Paliwanag ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, importer at hindi ang bumili ng sasakyan ang dapat magbayad daw ng naturang excise tax. Kaya naman, lusot sa 3 kaso itong mag-asawa. Pero 2 sa 5 kaso ng mga Diskaya na may kinalaman nga sa buwis ang nakita naman ng prima facie evidence na nagkaroon sila ng paglabag pagdating sa National Internal Revenue Code o tax code sa bansa. Ang sabi ni Attorney Martinez, they failed to supply and truthful information on their respective income tax returns. In short, kinonceal yung kanilang mga true income through their ITRs for 2 taxable years in 2020 and 2021. Ginawa raw ito ng mag-asawa bilang sole proprietor ng St. Gerard Construction na kanilang pinamumunuan o pinagmamayarian. No? So, right now, 2 yung nag-push through pa rin na kaso na may kinalaman sa mga taxes. Lord. Okay, parang ang tawag nila dyan, yung the Al Capone method. No? Nung panahon na yon, yung sikat na gangster na si Al Capone, nahirapan sila mapin down, kasi wala silang makuha ang ebidensya. Boom, niyari nila sa tax, doon nila nadali. Nadali ng gobyerno si Al Capone. Pero, of course, isa lang yan sa mga maraming kasong hinaharap nila. Sa DOJ pa rin, Mon Gualvez, ano nang update sa ibang kaso involving flood control project anomalies? Umuusad naman ba? Well, sa DOJ kahapon, ilan sa mga napag-usapan dyan ay yung plunder cases na kinakaharap ng mga respondents. 3 separate plunder cases ito. So mga pinaka-highlight dyan is yung unang isinampa na plunder case versus Ako Bicol Party List Representative, former Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Pangalawa, yung kay Senator Jingo Estrada. At pangatlo, kay former Senator Bong Revilla. Yung kay Zaldico, ito'y ongoing na. Meron silang 60 days ang DOJ to resolve the said case. Itong PI, preliminary investigation. So dito, sinasabi na kung sakaling hindi magbigay ng side and counter affidavit itong side or camp ni Zaldico, hindi rin nila ito hihintayin para ma-delay itong pag-resolve nga sa naturang issue or kaso. Abang itong sa kina Revilla at Jingo Estrada, kahapon lamang nag-start yung pinaka-PI, and yesterday hindi humarap yung 2 senators or former senator, and ang sabi naman ng Prosecutor General natin na si Richard Anthony Fadulion, wala naman daw problema dahil reception of records lamang ang ginagawa usually.
at ito ay mismong pagtanggap lamang ng mga dokumento. Yung isa nga sa mga respondent na si former DPWH Secretary Manuel Bonoan is physically present yesterday. At ang sabi niya, he is ready to face the case filed against him. At sinasabi naman niya na wala siyang kinalaman dito. Malinaw daw yun. Di rin daw siya alis ng bansa para harapin itong plunder case hearings na mangyayari starting February 12. PI, yan ang sinasabi ng marami pag nakita nila yung tax nila. Ayun, oo nga. Quarterly, mga ganun. Philippine Islands! Okay, Mon, sa ibang kaso naman tayo. Atong Ang and the missing Sabongeros case, iniintay pa ng Department of Justice ang isa pang arrest warrant na posibleng ilabas ng isang korte laban sa gambling magnate. May detalye ka ba dito? Yes, actually, yung regional trial court na hinihintay pa ng DOJ is in San Pablo, Laguna. Tama, ayan. I'm just checking my records. It's in San Pablo, Laguna. Ito yung huling regional trial court na posibleng maglabas nga ng arrest warrant din laban kay Atong Ang kaugnay sa umunoy kidnapping ng mga nawawalang sabongero. Sabi ni Prosecutor General Richard Anthony Fadulion, ang regional trial court nga ay mula sa San Pablo, Laguna na maaring huling warrant of arrest na laban sa negosyante. Meron na kasing unang dalawa na naglabas ng arrest warrant laban nga sa laban kay Ang. Ito ay sa Santa Cruz, Laguna at Lipa, Batangas. Natanong ng media kung may mga inihain bang mga mosyon ng kampo ni Ang kaya hindi pa nakakapaglabas ng arrest warrant itong San Pablo, Laguna RTC. Ang sabi ni Fadulion, wala naman daw siyang knowledge kung meron daw motion to quash that were filed, but there are motion for reconsideration filed by both camps. At ito daw yung hindi na niya pwedeng komentan or bigyan ng komento. At yun nga, they are just following it up kung anong resulta na ng ginagawang ng naturang regional trial court. So, cambio Denise. tayo ng topic. Mona, no? Okay. Si Atong Ang, magkano yung patong sa ulo niya? 10 million, 10 di ba? million ata. 10 million. oo. Ng DILG. Pero, dito naman, another case involving the murder of a police officer, ang patong sa ulo nung hinahanap, anong pangalan niya ay si Mon Salamat ba ito? Ay 1 million. Okay. So, isayin natin, no? Itong, what can you tell us about the case? Pinaghahanap pa rin itong si Salamat, Mon Gualvez. Ano raw ang detalye? Yes, okay. Dito kami sa Camp Crame ngayon, Lord and Denise, katatapos lamang ng press conference ng PNP at ng DILG regarding two cases Yes. involving the death of mga police officers. Una, yung mag-ina, si Police Senior Master Sergeant Mollenido at kanyang 8 taong gulang na anak. At pangalawa, itong si Police Staff Sergeant Kasaway. No? At ito yung nilagay sa septic tank, no? Para lang mag-idea. So yung binabanggit ni Lord kanina na nakapatong na 1 million pesos, ito yung sa gunman dito nga kay Kasaway, who happens to be Julian Salamat, na mas kilala bilang Mon Salamat. So, nagpakita ng kuha ng CCTV ang DILG at ng PNP regarding dito. Hindi kita sa video actually yung pagpatay, pero maririnig ang mga putok ng baril. Matatandang natagpuan nga ang katawan ni Police Staff Sergeant Renato Kasaway Jr. sa septic tank matapos mawala noong araw ng kanyang birthday. Nagpaalam daw ang biktima sa kanyang asawa. Noon nakikitain lamang ang isang asset pero hindi na nga ito nakauwi. Sa investigasyon ng PNP, lumalabas na tinarget talagang patayin ang naturang pulis dahil sa nasagasaan itong grupo na inoperate nila noong Disyembre na may kinalaman sa illegal na droga. Diniscount na nila yung initial motive na dahil lamang sa biruan kaya napatay itong naturang pulis. 4 na suspect ang hawak ngayon ng PNP kabilang isang pulis na hindi umano agad inireport ang nangyari. Naglabas na nga rin ng DILG ng 1 million pesos para makapagtuturo sa gunman na si Julian Mon Salamat at 7 pang nananatiling at large. So, singit lang sa ang tanong, kaso. Mon. So, yung kahapon na mga report na nagkabiruan lang daw at doon nagkapatayan, wala na yon. Kasi yun ang That naglalabas is the ng initial kahapon. parang mga information. Oo. Pero when they dig deeper, dito nalaman na may kinalaman talaga na talagang tinarget itong Oo. si Kasaway ng grupo ni Salamat, no? Dahil nga kabilang itong grupo sa parang may mga illegal drug operations dun sa area na nadiskubre
nitong si Kasaway. Oo. Speaking of not reporting, okay, yung pangalawang kaso pinag-uusapan natin, double murder case, mag-ina over 400,000 pesos na sasakyan. Yun ang sabi, no? Itong Molinido double murder case. Nadamay lang daw yung anak. Mon, pakwento sa atin. Okay, itinuturing ng case closed Lourdes and Denise ng DILG at ng PNP itong pagpatay sa mag-inang Molinido. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, arestado na ang mag-asawang sospek at iba pang may kinalaman sa pagpatay. Tama ka, pera ang nakikitang motibo ngayon sa krimen. Base kasi sa investigation, may pinabibiling sasakyan itong biktima sa car sales agent at asawa nito na inaanak nila sa kasal. Ay. Nakapag-down na raw ang biktima ng 550,000 pesos. At para makadagdag pa sa perang pambili ng sasakyan, ipinabenta raw ng biktima ang MPV nito sa halagang 450,000 pesos. Pero sa halip na ibigay ang bayad sa napagbenta ang sasakyan, dito na nga binaril ng sospek ang biktimang si Dayan Molinido. Nangyari daw yan mismo sa bahay ng nasabing car sales agent. At dahil kasama nga noon ni Dayan yung kanyang 8 taong gulang na anak na si John, dito nadamay ang bata at pinatay na rin ng mga sospek. Pagkatapos niyan, At hindi binaril ito mas mo, na? nakabigla. Isinakay daw ng sasakyan ng mag-asawang sospek yung mga labi ng mag-ina. Bumiyahe sila pa Baguio habang kasama pa ang 3 anak, ages 6, 8, and 10 years old ng mag-asawang sospek. Dito na raw magkaiwalay na itinapon yung mga bangkay nito. Pagkatapos, pumunta ang mag-anak sa isang motel sa Fairview, Quezon City at doon natulog. Mula dyan, nagpunta sila ng Pansol, Laguna at natulog muli. Saka sila bumalik ng kanilang bahay. Wow! So, sa ngayon, nanatiling nasa restrictive custody naman yung asawa ng biktimang si Dayan. Oo. Bukod sa pagdamay kasi sa kanya ng isa sa mga suspect, Person of interest. kaduda-duda rin daw na agad niyang ipinakremate yung labi ng kanyang misis at hindi rin umano ito nakitaan daw ng labis na pagdadalamhati. Nauna nang iniurong yung kaso laban dito sa asawang pulis din ng biktima, pero again, nilinaw ng PNP, under restrictive custody pa rin ito dahil person of interest pa rin siya ng krimen. Grabe, no? Yung bata daw, hindi binaril. Sinakal daw, di ba? Nilagyan ng supot sa ulo. Binalot ng supot. Wow. Grabe. Mon, speech. May gusto ko pa itanong kay Mon Galvez. I know Mon has a tight schedule, so papasalamatan na natin ang ating News 5 correspondent, Mon Gualvez. Maraming salamat, Mon. Time out muna. Ang dami pa namin kwento sa inyo. Magbabalik po ang Afternoon at Delight. This is AP News Minute. Egyptian and Israeli security officials say Gaza's Rafah border crossing with Egypt is reopened for limited traffic, a key step as the ceasefire moves forward. The Egyptian officials said 50 Palestinians would cross in each direction on the first day. Britain's royal family faces a fresh round of embarrassment related to the latest release of documents in the Jeffrey Epstein investigation. Emails released by the U.S. Justice Department include an invitation for Epstein to dine at Buckingham Palace. Clouds of smoke have been engulfing the slopes of Argentina's Patagonia region as wildfires continue to burn, threatening vast swaths of a national park. And Milan is getting ready for the start of the 2026 Winter Olympics. Colored lights are being projected onto historic buildings, and light installations are decorating the streets. Milan is hosting the Olympics together with Cortina. Hey, kamusta? Ito pa rin po ang Afternoon Delight on One News. Siya po si Denise Tan, ako po si Lourdes Vera. Bumati ka naman. Bumati, hello po sa inyong lahat na nanonood. Thank you for staying with us. Ayan, no? Meantime, the Independent Commission for Infrastructure Technical Working Group, or TWG, will be holding a meeting today. And for the details, we have our mobile journal na miss na malamang ang ICI, ang lugar na yan, si Arles de los Santos. Arles, anong naramdaman mo nung nakita mo yung fasad? At biruin mo, buhay pa pala yung ICI? Lord, actually, medyo nostalgic na nga kasi parang last year, Pasko, naghahabulan lang dito and syempre yung mga resource person na sunod-sunod na dumadating, no? Pero malayong-malayo na yung sitwasyon dito ngayon sa ICI kumpara sa mga nagdaang buwan, no? Pero ngayong araw, nagpapatuloy na
yung ikawalo na Technical Working Group Asset Recovery Meeting ng ICI kung saan nga dumalo yung iba't ibang mga kinatawan ng ahensya ng pamahalaan para pa rin daw doon nga sa plano at talagang ninanais nitong komisyon na mabalik yung dapat maibalik ng mga pera na ninakaw daw galing sa mga pondo ng bayan na ginamit doon sa maanamalang mga flood control projects ng ating pamahalaan. No? Pero Lord, alam nyo, sa huling tala ng Anti-Money Laundering Council ay umabot na nga sa halos 25 billion pesos na mga assets, no? Yung ngayon ay naka-freeze. Sang-ayon yan doon sa utos ng Court of Appeals noong January 30 na kung saan kasama sa mga freebies, no, yung bagong 379 na bank accounts, 4 e-wallet accounts, 10 insurance policy, 9 security accounts, at 55 na real properties. No? Kasama sa mga tinarget ng bangko, yung isang kontratista na kumpanya ng kontratista na nakakuha daw ng maraming mga proyekto ng flood control project sa Bulacan na later on ay nadiskubre na non-existent nga raw. No? Hindi yan pinangalanan ng AMLAC pero kasama yan sa mga na-freeze na mga assets dito. No? At ngayon dito lamang sa ating kaliwa nagpapatuloy yung pagdinig kung saan narinig natin si ASEC Aboy Paraiso ng CICC, no, na siya yung tagapagdaloy kasi ng programa dito ngayong araw, pagpupulong rather, kung saan sinabi niya na bagaman restricted ang galaw ng ICI ngayon, magpapatuloy pa rin daw yung kanilang mission nga, no, itong iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan at dahil may sapat naman na bilang ng mga kinatawan ng ahensya, nag-conduct na sila ng forum. Oo. Wala naman sa agenda nila yung allegation nga na ika nga nung nag-file ng first impeachment na pagtakpan ang mga... Oy, teka. Okay, so si Secretary Aboy Paraiso ang nangunguna. Parang last time siya rin yata no? At napakaraming kailangan nilang problemahin pero February 3, tama kung di yung nagkakamali. Ito yung petsa. February 3 nga, di ba? Today, yes. Ito yung petsa na sinasabi dati ni Ombudsman Boying na narinig niya hanggang February 3 na lang daw yung ICI. So biruin mo na outlive ng ICI yung prediction. At actually, Lord, baka mas humaba pa yung February 3, no? Dahil sa press conference kanina ni Yusek Claire Castro sa Malacanang ay sinabi niya no, na ipinauubayan na raw ni Pangulong Bongbong Marcos sa ICI yung kanilang magiging kapalaran. No? Maaari daw silang humingi ng tulong sa Executive Department at ibibigay ito. No? So long story short, kung anong destiny ng ICI ay nandito mismo sa komisyon. Pero sa ngayon kasi, yung sinasabi ni ASEC Aboy na limitado nga daw yung galaw ng ICI ngayon dahil hindi pa rin sila makapag-conduct ng hearing at makapagpatawag ng mga dating mambabatas at kasalukuyang mambabatas dahil kulang pa sila ng commissioner. Kaya agad nating itinanong yan sa spokesperson ng ICI na si Attorney Brian Kitosaka kung may plano nga bang ganito ang ICI at papatuloy pa rin ba sila o magtatapos na yung kanilang mandato pero wala pa silang ibinibigay na tugon sa atin hanggang sa ngayon. Arle, sorry, meron ba silang, may nabanggit ba about replacing yung mga commissioners na nag-resign? Will that help them in them trying to resolve their past concerns as well? Yes, Denise, kasama yan sa magiging dapat ma-resolve no, kung gusto ng ICI na makapag-imbestiga ulit. Kasi kung matatandaan natin, si Secretary Babe Singson na nagsilbing commissioner din, yung expertise niya ay yung sa technicalities ng proyekto ng DPWH. So sa pagsilip ng mga proyekto na nakalinya para sa iba't ibang gaan no, taon-taon, mas mabilis niyang na tutuko yung mga ito, no? Kahit nga yung mga codes ng mga project, talagang gamay na gamay niya at familiar siya dito. So kapag ka nagsasagawa ng mga hearing dito, naririnig talaga natin na may ganong specific. No? Meanwhile naman, si Commissioner Fajardo, siya naman yung may expertise doon sa at least no, bilang accountant, yung flow ng pera at kung paano nga ba ito ginagamit. So mas mabilis yung pagdaloy ng kanilang investigasyon. But nung nagbitaw si Sec Babes, sinabi niya na kung maaari daw yung papalit ng mga commissioner ay abogado sana. Hindi pa natin nakukumpirma sa ICI kung may plano nga ba sila na hilingin sa palasyo ng Malacanang na mag-appoint ito ng 2 bagong mga commissioner nito. Ayan, tatanong pa sana tayo kung may pag-asa pa ba yung live streaming. No? Pero, so, ang nangyayari ay ipinaubaya ng Pangulo ang kapalaran ng ICI sa ICI. Ay. Thank you sa iyong oras ang ating mobile journalist, Arles de los Santos, na very nostalgic.
Okay, right now we also give you a quick look at stories from our media partners. On the Philippine Star, Ombudsman Boying Remulla believes the House of Representatives is restricting the release of SAL-Ns or Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Remulla cites the Secretary General Office reportedly requiring plenary approval before releasing SAL-Ns. The Ombudsman wants access to the documents as several lawmakers are under investigation over the flood control scandal. Meantime, Business World is reporting about the Philippines seeking funding from the World Bank for projects involving water, sanitation, and waste management. The Accelerated Water and Sanitation Project is worth over $268 million. The project to reduce plastic pollution and improve waste management cost a little over $1 billion. For more details of these stories, you can visit the social media pages of the Philippine Star and Business World. Do check out as well the social media platforms of One News PH for the very latest news. The Senate Committee on Tourism is holding a hearing today on high ticket prices to local destinations. And for the latest, we have our mobile journalist, Merymon Reyes. Merymon, okay. Ano-ano mga destinasyon itong may mga sinasabing mataas daw na ticket prices at itong mga destinasyon ba, pinuntahan ba ito ng DOT Secretary at nagpa-picture siya doon? Ako, Lord Denise, Siargao ang pinaka nababanggit na domestic na, especially sa Pilipinas, na tourist hotspot na may mataas or exorbitant na airfares na naobserbahan at kine-question lalong-lalo na ng ilang mga netizen, ng ilang mga turista. At dito natanong ni Chairperson na Senator J.B. Ejercito kung bakit nga ba ganun kataas na lumalobo raw as much as 30,000 pesos yung mga airfare. At karamihan din sa mga ito ay binisita rin talaga mismo ni Secretary Cristina. At ang sinabi muna tungkol doon, ang pagpapaliwanag ng Air Carriers Association of the Philippines, bagaman healthy, okay daw ang domestic airline industry. 2019, 29.5 million domestic passengers. 2024, over 32.1 million domestic passengers ang mga na-cater. Hindi niya mapapaliwanag technically kung paano ba sineset yung airfares, yung pagtaas, yung pagbaba, pero merong published airfares and meron din dito yung tinatawag na mga suggested ceiling prices, pero hindi pa talaga sobrang regulated yung pagpepresyo. May structural cost pressures which includes higher airport fees, may mga taxes, may mga charges daw na kailangan i-overcome yung mga airlines, especially for on the case of domestic airlines. May mga particular routines, infrastructure limitations din daw sila, lalong-lalo na pagdating sa limited airport runways, limited airport capacities, na nire-require yung mga airlines na mag-operate na tinatawag nila turboprop aircrafts na less efficient in terms of cost per seat at hindi raw kaya mag-operate ng full capacity kasi may weather conditions na kino-consider, yung pinaka-load restrictions na kinakailangan, and yung ibang mga airport na kinakaharap yung problema ito, merong important tourism destinations which includes ang Siargao. At ang nabahagi naman ni Atty. Carmelo Arcilla, Executive Director ng Civil Aeronautics Board, sila kasi itong mga nagbabantay, ina-analyze din daw nila yung mga airfare, naglalabas din sila nagsiset din sila ng fare ceilings, pero sila yung nagsasabi na hindi naman talaga ito fully regulated. May naimbestigahan din sila on the case of some exorbitant airfares on the case of Siargao na yung ilan daw dito galing sa online travel agencies na hindi accredited ng airlines yung nilalabas na mga presyo. So yung content daw ng airlines, pinopost ito or ino-offer ito ng mga online travel agencies nang wala yung consent nila. So ang problema na to, nandoon sa mga online travel agency, wala raw sa airlines. Ang nangyari daw dito, nakaka-access daw sa ticketing inventory, ang sabi, based sa investigasyon nila, by other means, mga internet process, may ginagamit daw dito na Autobots, tapos yun daw yung ginagamit para mag-offer. Kaya ina-advise ng CAB na lahat daw ng mga turista na maging vigilant, may mga online na mga tour agencies naman daw na mapagkakatiwalaan resellers. na hindi inaabuso, pero meron daw talagang mukhang mali na yung pagpepresyo na nilalabas nila online. Oo, talagang walang may kasalanan sa kanila. Talaga yung mga Biktima lahat. unscrupulous sa mga Pero bago natin itanong itong very polite naman ang questioning ni Senator Raffy Tulfo sa DOT Secretary. Pero bago yan, may nagtanong ba kung bakit bumagsak ang ating international visitor numbers?
Ang nasabi dyan ni na Senator Raffy Tulfo dahil daw ba, for example, yung mga Chinese, mga turista natin from China, may kinalaman daw ba ito sa issue ng West Philippine Sea, sa Korea ba dahil ba nagkakaroon na ng changes sa mga tourist hotspot. Ang pinaka nasabi dito ni Secretary Frasco, ang ginagawa nila ngayon, minamaximize nila yung ibang pwede pang maging catered na turista. So ngayon binubuksan na nila sa India, sa bansang India, mga turista mula India, yung mga pagdating sa mga visa arrangements, visa free. So yun yung ginagawa nila ngayon para ma-maximize nila yung tourism efforts. Pero ang sinasabi rin dito ni Secretary Frasco, though limited yung budget nila, they are doing their best para makapag-reach out to cater and to market yung bansa natin. Pero hindi pag sobrang satisfied dito sa Senator Tulfo, ang sinasabi niya, dapat kung gano'n, pwede raw bang tignan yung possibility na makipag-partner sa mga travel vloggers, local or international, and mas ilabas pa raw yung hindi lang daw yung mga festivities kasi ang napapansin ng senador, parang yung mga festival lang daw ang pinaka-pinopromote. So dapat daw yung experience, yung pagkain, yung ano raw ba yung pwede pang magawa dito sa Pilipinas. Kaya dito nagkaroon ng paninita, though very calm naman si Senator Tulfo kay Secretary Frasco na sinasabi niya, parang lumalabas na may self-promotion na ginagawa ang kalihim ng Department of Tourism kasi may mga pinakita siyang picture ng kalihim sa isang Japanese magazine. Sabi dito ni Secretary Frasco, yun daw. Oo. Okay, bago mo ituloy yan, pakita muna natin yung sagutan, yung bahagi ng kanilang usapan. Pakinggan muna natin to. I'm very sorry, Secretary Frasco. Parang lumilitaw na ikaw ay nagiging vlogger na. It will not sell pag doon sa mga marketing materials natin, puro mukha mong nakalagay doon. It shouldn't happen kasi another thing one thing na na-notice ko, halimbawa meron tong sa Japan ba ito na magazine. I think it's a free magazine. Pagkakataon na sana natin na para sumikat tayo sa Japan, yung tourism industry natin, sa halip nakalagay dito ikaw and then yung mga groundbreaking pinapakita natin, sa halip na dapat ipapakita natin yung underground river na 8 wonders of the world ngayon, Tabon Cave, etc. Ang pinakita doon, kayo po at saka yung mga groundbreaking ceremony which will not sell. If we want to sell something, pakita po natin yung mga tanawin o yung mga reasons why tourists will visit the country. As far as promotions is concerned, and which is our chief mandate, I would like to put on the record a matter that has been already clarified by the Department of Tourism. In that, the magazine that bore my image, called Philippine Topics, that was published in Japan and subsequently distributed for free, absolutely had no consent, funding, or information on the part of myself or on the part of the Department of Tourism. I did not pay for that magazine. No government funds were used for that magazine, and my consent was never obtained in the use of my image. Huwag ka magalit, ano? Okay, Mary, I wanted to ask, may explanation ba dyan? Dahil regardless of, yung explanation nga, parang May paliwanag siya, hindi naman daw siya tatakbo for national ayun na nga. position. Pero kasi from the pictorial itself pa lang, kita naman na she was being, may focus din sa kanya, as well as it's not just showcased in the free Japanese magazine. Medyo kumalat talaga yan at iba-ibang versions pa. Denise, meron pa yung isa. Ang pinaka-context naman nung image na yun ay sa Lake Cebu, so sa South Cotabato, yun yung nakabulaklakin din ang si Secretary Frasco. At ang sabi niya, that was taken daw during the Philippine Experience Program. Hindi raw yung promotional material, pero coverage ng activities ng department. So that includes yung pagbisita nila doon sa South Cotabato. Pero ang sabi dito ni Senator Tulfo, wala naman daw problema sa pagbisita, pero wag naman daw i-promote yung sarili. Pero yun naman yung pagpapaliwanag na, ang sabi pa ni Secretary Frasco, yung mga nagiging memes daw na mga litrato niya ay work photos daw yung mga yon. Pero nevertheless, they'll be taking it into serious consideration, itong mga punto ng mga senador ng komite. And then nagkaroon na siya ng pag-uutos na i-take down na raw lahat ng any offending material sa tourism industry o kaya rin daw yung mga material na bearing her image. Yun naman ang sinasabi ng senadora. Ng kalihim, rather, ng Department of Tourism. Kala ko pinromote mo na agad, Mary Mon, eh.
Oo. Alam mo, marami Na hindi pa- naman daw siya tatakbo, wala naman daw siyang Oo plano. nga. Kaya ngayon pa yung... Tsaka hindi sabi niya raw ni Senator dinadalaw Tulfo, yung mga na sites. hindi raw siya. Oo nga. Hindi nila dinadalaw yung mga sites, kaya kawawa naman yung mga sites. Anyway, maraming salamat sa ating mobile journal, Marymon Reyes. Thank you, Marymon. Alright, again, this is Afternoon Delight on One News. We just need to pause for another break. We'll be right back. The Soviet Union's probe Luna 9 becomes the first man-made object to make a soft landing on the moon. 1995. Eileen Collins becomes the first woman to pilot a space shuttle when Space Shuttle Discovery blasts off from Cape Canaveral, Florida. 1894. Painter Norman Rockwell, whose works offered a slice of Americana during the mid-20th century, is born in New York City. 2003. Record producer Phil Spector is arrested in the shooting death of actress Lana Clarkson. 2006, an Egyptian passenger ferry sinks in the Red Sea in bad weather. More than 1,000 passengers are killed. And in 1809, composer Felix Mendelssohn, whose wedding march remains popular to this day, is born in Hamburg, Germany. Today in history, February 3rd. Brian Thomas, The Associated Press. Ayan, oh. Nabiyayaan ka? Uy. Oh. Marion and Lulu, ayaw silang papasukin. Nako! Nag-iwan ng merienda. Ang sarap naman. Thank you so much. Thank you. Oo. Teka muna, paano ba to? Paakyat natin. Malis na raw, iniwan daw. Ah. Mayayari ni Bitong yan. Merienda ninyo. You're still watching Afternoon Delight. Thank you for staying with us. Thank you, Lulut and Marion. Salamat. Naku, napaka-thoughtful naman ng mag-asawa. But, Oo nga, gusto niya tayo ilabas daw for oo merienda. nga eh. Pero speaking of merienda, ito po muna ang aming delight Hindi yan of merienda. the week. Full-on meal ito. Ang theme naman natin ngayon ay adobo. Oo. So, meron tayo ditong adobong manok at ano tawag dyan? Adobong itik. Hindi, fried. Ay, sorry, fried itik. Naghanap tayo ng adobong itik, pero... Para may, in keeping with the adobo theme. Oo, medyo balanse. Oo. At, Ano? Alam mo sa pateros, yung specialty nila talaga eh. Talaga ba? Pampulutan talaga. Ayan, so, kung sino man tong itik who gave up his life. Baka naman mabaling leeg-on ka. Ano ba? Oo nga, ano, baka mamatay siya. Pakuha naman. Okay. Sige. Okay. Ano, tikman na ba natin to? O, hindi, tikman natin. Why not? Oo. Oo. Yung itik. Nako. Naku, kailangan pa kasing hiwain yung itik eh. Oo. Yung adobo na Bakit? lang Anong titikman problema mo. sa paghihiwa sa itik? Eh, May diyan ka sa kutsilyo side natin. mo pag may hawak kang kutsilyo. Ha? Hello, itik. Hello! Sumagot ng hello. Anong gagawin mo pag gumalaw bigla yung itik? Eh di tatakbo. Alright, habang kumakain si Tita Denise, Okay, Napanood daanan niyo natin. Eraserhead? Yung pelikula Eraserhead. Bakit? Ano meron Parang ito doon? yung fetus dun. Oh. Alright, here's some stories on social media. On sinigang.ph. The name is Autumn Durald Arcapao, who's announced as an Oscar nominee for Best Cinematography for her work in the 2025 horror film Sinners. Siya yung first woman of color na nominado sa Best Cinematography category, and she is of Filipino descent. Ganda ng Sinners, maganda rin yung cinematography niya. Actually. Oo. Panoorin ko ngayon ulit para makita lang katawan ni Michael B. Jordan. Yun talaga ang rason para ulitin mo. May Pero, iba pa ba? the cinematography. Cinematography. Kakasabi mo lang. Oo, but Si Delroy Lindo. again, we want to congratulate Autumn Durald Arcapo. How do you say that? Arcapao. Arcapao. Kung Pinoy siguro.
Oo. Pag states, Arco parang po. Arkansas. For their nomination. Oo, nakakatuwa pag nakakabalita tayo ng ganyan. Represent. Oo. Okay. Ito naman ang ating susunod na storya on spot.ph. The National Museum and all museums nationwide are now open to the public 7 days a week from 9 a.m. to 6 p.m. Alam mo, sana, baka pwedeng after 6 pa na magsara. Yun na nga eh. Parang mall hours. Oo. Diba kasi, paano sa mga tulad namin, anong oras tayo lumalabas, diba? Actually, parang yung yung ginagawa ng mall kapag Christmas season na mas late nilang bubuksan, pero mas late din nilang Mas late isasara. buksan, oo. Pero kasi iba, mga estudyante yung dumadalaw. Siguro may mga hours of the week. Pag weekend siguro pa, pwedeng mga hanggang 10. Oo, ganyan. sana. Oo, kasi bakit yung mga malls lang ang pwedeng no? Paano yung kultura? Ito pa isang aangs ko talaga. National Library, baka pwede namang medyo late yung pagsasara ninyo. Diba? Ano oras bang closing nila ngayon? Parang bangko eh. Talaga ba? Oo, mga 5, tarado na. O paano naman yung mga tulad kong mga dukha, di ba? At saka to encourage more people also to visit. Kasi baka yung iba inisip nila, office hours, hindi ako aabot. Yan Oo, talaga, yan talaga. Hindi makakapunta. Plus may kung di ako nagkakamali, may entrance to 100 pesos yata. Tapos kung maiksi lang yung hours, baka mabitin pa. So hindi na lang pupuntahan. Oo. Oo, sana ma-extend yung mga hours for... Parang awa nyo naman, kahit siguro mga 8, pwede na yan. Okay. Ito, on the Philippine Star via Life, one headline reads, paying for a selfie, Rome starts charging for Trevi fountain. Aba, biruin mo yan. Bakit nga naman hindi? Pero magkano kaya, no? Charge? Kasi siguro dahil sobrang na nga, no? Sobrang sikip na. At ang dami na talagang nagkukumpol-kumpol Oo. pag nandyan. Napuntahan ko yan eh. Pero nung pumuntahan ko dyan, hindi pa uso yung cellphone camera. Kaya hindi ako nakapag-selfie. Talaga? So paano? What did you do? Nagmuni-muni ako sa kasaysayan niya. Oo. At very cinematic yung fountain na yan. Maraming mga pelikula na dyan ng setting. Kung di nagkakamali, may Roman holiday na eksena na dyan ng setting ni Gregory Peck at ni Audrey Hepburn. Sa akin, one of the great rom-coms of all time yan. Okay, hinahanap ko kung magkano eh. Pero may mga schedule din pala ng The Fountain of Trevi. Oo. Ganon na rin ang gawin sa Luneta. Di ba? May charge pag nagsiselfie sa likod din si Rizal. Ganun ba? Pero mababa lang. Okay. O, sige. Biruin mo, once upon a time, ang tubig libre lang. Ngayon may charge sa tubig, di ba? So ganon din. Nag-i-evolve ang ating ekonomiya. Eh kung mapupunta naman sa magandang cost yung mga charges and fees na yan, di ba? Parang yung itik na yan. Oo. Sinakripisyo na yung buhay niya for a good cause. Sa natin, kasiyahan natin. Para mabuhay ka lamang. Ngayong hapon. Ako naman. O sige. Okay, batiin muna natin ang lahat ng nanonood sa Afternoon Delight via live streaming on Facebook, YouTube, Lulot, Mario, and kailan ba TikTok. alis ninyo? Oo nga. Ilabas nga natin yan. Ilabas natin yung mag-asawang yan, Tapos lasingin natin si Marion. At si Lulot. Kala ko si Marion lang para... Ayoko ma-on the spot na naman. Sasabihin ko, regalo na naman. Ay, hindi. Oh. Wala raw silang ganong issue sa pera. Ay. Tunay na nagmamahal. Ayun. Happy Ayan wife, ang- happy life. Opo, happy wife ay hindi tinatanong si Mister kung anong oras uuwi. Ganun ba yun? Kasi nasa bahay na. Hindi na hinahanap. Nasa bahay na si Mrs. Ay, si Mr. Ano tawag dito? Ignorance is bliss. Ay, ganun. Kasi ilagay niya lang yung kanyang suitcase of clothes sa labas. Nako, huwag sana umabot sa ganyan. But again, Doon ka na lang sa kabit mo. wow, plot twist. Teka, batiin muna natin yung mga nanonood sa atin. Baka pwede pa natin ihabol. Tito Sila pa rin Redel, yan, Tita oo. Jane Catapia, sila pa Alex rin yan. Fuentes, of course. Digital Wompomp. Mike Policarpio. Prof. Mark Pasco, Oo, Let There Be Light. Let There Be Light. May isa pa yung mga pagong-pagong po nagko-comment. Maalala. Elmo Cardenas. Elmo Cardenas. Oo, Magsi Alcantara. Nako, kahit hindi kami sumilip, memorize na namin lahat ng ating mga suking Ganon manonood. ka-diverse ang viewers natin. Okay, sige, bawi tayo ng pagbate tomorrow. That will have to do it for us this Tuesday, the 3rd of February. Thank you for watching Afternoon Delight. Ako po, si Denise Tan. Join us again tomorrow, 2 p.m. Ako po si Lourdes De Vera.
Kapatid, we are One News, all sides, all the time. Have a delightful afternoon.